Hello everyone! Good evening, good morning sa ibang lugar. So ngayon, storytelling ulit tayo. So pag-uusapan natin ngayon guys, yung tungkol sa buhay ng kapatid ko, na nito lang ay namatayan ng asawa. So umpisahan natin yung story niya noong kami ay mga bata pa. So lumaki kami sa Leyte. Tapos yung kapatid ko na yan, si Flor de Lisa, akala kasi ng mga magulang namin ay siya na yung bunso, yung apat na sila. Kaya yung pangalan niya ay kinuha dun sa mga magulang namin. Kasi yung ama namin ay Felix, yung mother namin ay Flora. Kaya yung pangalan niya ay Flor de Lisa. Tapos akala kasi nila ay yun na yung bunso, kaya pinalayawan siya na Inday. So ang tawag namin sa kanya ay Inday. So, si Flor ay talagang ano lang siya, kumbaga laking bahay lang talaga siya. Hindi yan, sobrang hinhin kasi niya, hindi siya lumalabas, nahiya siya lumalabas. Hindi rin siya nagtatrabaho hindi tulad namin na lakwatsa kami. So, siya yung inaasahan ng magulang namin sa bahay. Tapos kapag halimbawa, nung malaki na siya, malaki na kami, tumutulong siya sa magulang namin sa pagtitinda ng prutas. At laging ano din yan, sobrang masipag din siya sa pagtulong sa aming mga magulang. At sobrang devoted din siya sa religion namin noon na Jehovah's Witnesses. At nung nag-edad na siya ng mga 19, so wala pa talaga siyang boyfriend noon. Mayroong isang bumili ng prutas, tapos hindi na siya umalis doon, binabantayan na niya lagi yung kapatid ko. Hanggang sa nagulat na lang kami kasi tinanggihan yun naliligaw yun, pero tinanggihan niya kasi nga hindi nga siya katulad ng religion namin. Pero talagang hindi siya tinantanan hanggang sa hindi siya nagiging asawa. So in short, nagkaasawa sila at pinakasalan pa siya nung lalaki na sila lang dalawa. Kasi parang may something nga yun. Tapos nung nagkaasawa na sila, hindi ganun kadali yung napagdaan niya. Kasi yung asawa niya ay hindi siya responsable. Kumbaga umaasa lang kay Flor. So in short, si Flor yung naghahanap buhay. Ang gusto lang kasi nung asawa niya nung dati ay yung yung easy to go lang, kung ano yung parang ayaw niya magtrabaho, pero palibre lang ng palibre, kung saan sila napupunta. Gusto nun sa mga kamag-anak sila magpupunta para makalibre ng mga pagkain, ganun. Hanggang sa nabalitaan namin na nagkakasakit si Flor. Tapos nung nalaman ko kung saan sila nakatira, so pinuntahan ko. Pagdating ko doon ay may sakit nga si Flor, tapos hindi man lang niya pinagamot ang asawa niya. So wala silang pagkain, dinalhan ko ng pagkain. Tapos, nung medyo mahina na talaga si Flor, dinala naman niya sa hospital. Pero yun nga, public naman din yung hospital. Pero, ayun, gumaling din naman si Flor. Pagkagaling niya, sinabihan ko siya na iwanan mo yan. Kasi kung hindi mo iwanan yan, magkonsumisyon ka lang, baka anong mangyari sa'yo. Kasi payat niya. Tapos, problemado kasi nga, nangutang pa yung asawa niya, tapos ang nagbayad ay si Flor. Tapos lahat ng kinikita ni Flor, kinukuha, pinang-iinom, pinang-susugal, tapos namumugbog pa. So, nangyari nun, sabi ko, lumuwas ka ng Maynila, pamasahian kita. So, ang nangyari, lumuwas siya ng Maynila, pinadala ko yung isang cellphone ko dati, hindi ko na malala kung anong taon yun. Tapos kinontak namin yung tiyahin namin dito sa Maynila na sana makapasok siya ng trabaho. So, pagdating niya dito sa Maynila, pinapapasok siya ng trabaho ng tiyahin namin sa bahay. Ang problema ay sumunod yung asawa niya. Nung sumunod yung asawa niya, nagpapabigat dun sa amo ng kapatid ko. So, alam mo yun, kain, alis, tapos hindi naman tumutulong. Siyempre, nahiya si Flor sa kanyang amo. So, nagpalipat siya ng ibang trabaho. Hanggang sa nagpalipat-lipat si Flor at sinusundan pa rin ng asawa niya. At pabigat naman dun sa amo niya.
Kaya noon, nagdesisyon siya na sana ay maiwasan niya yun. Sana ay may tutulong sa kanya na naiwanan or mailayo siya dun sa taong yun. Kasi nga, puro lang sakit sa ulo ang binibigay. Hindi nagtatrabaho, umaasa lang sa kanya. So in short, talagang consumption talaga siya sa buhay. Sabi nga din namin noon, at least wala naman kayong anak. So, bakit ka magstay sa isang tao na ang dulot sa iyo ay puro lang problema? Kaya, sinabihan siya nung nung amo niya, nung kamag-anak ng amo niya noon, na sige, tutulungan kita kasi sinalaysay niya lahat sa amo niya yung pinagdaanan niya, paano niya maiwasan yung asawa niya dati. Sinabihan siya ng kamag-anak ng amo niya na tutulungan kita na mailayo dyan, dun sa lugar na walang nakakaalam, pero dapat tulungan mo rin yung sarili mo. Kailangan buo yung loob mo na iwanan siya at yung hindi mo na siya babalikan. Kasi nga, syempre, tutulungan nga siya para mailayo dun. So sabi niya, oo, gusto ko na yung talagang iwanan kasi nga, puro nga lang sakit ng ulo ang naidulot. Diba? Syempre, may karapatan naman tayong mamili ng buhay na kung saan tayo masaya. So, in short, dinala siya dun sa isang lugar na walang nakakaalam. So, ngayon, dun sa pinagtrabahoan niya yung lugar na yon, kamag-anak yun nung nagiging asawa niya nito, nung pangalawa. Tapos, ayun, nakita siya ni Kuya Robert. So, si Kuya Robert ay binata pa talaga. Kumbaga, tumutulong lang sa magulang, o hindi na nakapag-asawa. So, nung gusto niya mag-asawa at nakita niya si Flor, so nililigawan niya hanggang sa naging mag-asawa na sila. So, ito na, nung naging mag-asawa na sila, laking tuwa namin kasi nabalitaan namin na okay yung kanilang pamilya. Actually, guys, matagal na panahon na akala namin ay nawala na siya kasi wala siyang paramdam sa amin lahat. Kasi nga, iniisip niya kasi baka puntahan kami ng asawa niya dati at hanapin sa amin. Actually, yung ate ko dito sa Maynila, pinuntahan talaga at nagbanta pa yun na kung hindi nyo ilabas si Flor, ganito ganyan, may mangyari sa amin. So, ang ginawa ng ate ko ay pinablatter niya hanggang sa siguro nakakulong na yun. So, ayun. So, nag-isip kami kung nasaan na siya, ano nang nangyari sa kanya. Siguro mga 5 years or 5 years siyang nawala or 10 years, maano talaga. Bago siya nagparamdam sa amin. So, nung in-inform na niya kami, nagpadala siya ng sulat sa akin na huwag kayong mag-alala dahil nasa safety naman siya at nagkasawa na siya at may anak na siya ng isa noon. Yun yung si Rodel. So, nung nalaman namin, syempre itong tuwa kami kasi maayos naman pala yung buhay niya kahit hindi namin alam. At nung nakapunta ako sa kanila, nakita ko talaga yung pag-aalaga ng asawa niya sa kanya. Kasi talagang hands-on yung asawa niya at responsable talaga. So, ang ginawa lang ay trabaho, pamilya, trabaho, pamilya. So, talagang tutok siya sa pamilya niya. Tinutulungan niya talaga si Flor. Hanggang sa dumating yung panahon na yung kapatid namin si Flor ay nagkaroon ng depression. Kasi dahil dun sa mga nangyari niya sa una, na-recall. So, nagkaroon siya ng depression. Pero, hindi naman siya malala. Kumbaga, parang may naririnig lang daw siya, may nakikita siya na hindi nakikita ng pamilya niya. May narinig siya, may nagbabanta sa kanya, parang ganon. So, tinulungan pa rin siya ng asawa niya. Hindi siya pinababayaan, hindi siya iniwan. So, ang nangyari, pina-check up siya ng asawa niya, pinagamot, hanggang sa binibigyan ng maintenance na gamot na pampakalma sa kanyang brain para ay hindi na yun mangyayari na gano'n na hindi siya natutulog. Pero hindi naman siya humantong dun sa time na sobra na. Hindi naman siya nailagay sa mental. Hindi naman. Wala namang gano'n nangyayari. Kumbaga nagkaroon lang siya ng depression na may something makikita. Ganyan. Parang nag-hallucination. So, in short, gumaling siya. Pero syempre, uminom pa rin siya ng pangpatulog kapag kaoras na ng tulog. At nakita namin yung sasawa niya na talagang napaka-malaga. Sa totoo lang, wala kaming nasasabing hindi maganda kay Kuya Robert kasi talagang napakabait. At sa totoo lang,
Siya pa yung bumibili ng damit sa kapatid namin na si Flor, mga pampaganda, mga pampabango, chinilas, ganon, mga decoration sa bahay. Alam mo yon, talagang hands-on talaga si Kuya Robert. So wala kaming masabing, wala talaga kaming masasabi. Talagang nakakapakabait kasi kapag bumibisita kami sa kanila, asikaso kami ni Kuya Robert, naghahanap talaga siya ng paraan na may maihanda sa amin, na maging masaya kami, kasi gustong-gusto niya na bibisitahin namin si Flor, kasi gusto niya na maging masaya yung asawa niya. So ito na nga guys, hindi nasahang pangyayari. Kumbaga, 3 na yung mga anak nila guys, malalaki na. Mag-senior higher na yung panganay, yung pangalawa mag-grade 10, yung pangatlo ay mag-high school. So, ang nangyari nga lang, ay na-aksidente si Kuya Robert, na disgrasya siya. So, bumili sila ng tiles, gamit yung tricycle nila, yung parang kalong-kalong. Ang problema daw kasi ito ganito, kumbaga dito, ito yung bus na nauna, tapos may bus sa likod. Tapos dito si Kuya Robert, kumbaga sa lubong sila. Itong bus sa likod, gustong overtikan, gustong unahan yung naunang bus. Ngayon, so pagliko ng bus dito sa likod, nagkabanggaan ngayon, nabangga ngayon yung tricycle. So ngayon, si Kuya Robert, iniisip niya na kapag ganito siya, dito siya iiwas sa kabila, matatamaan yung anak niya kasi backride niya yung anak niya. So, nangyayari, ginanon niya. So, pag ganon niya, tumalasik yung anak niya, siya yung nasapol. So, ang nangyayari, guys, ay talagang critical siya nung dinala sa hospital. Pero nabuhay pa naman siya ng 3 days bago siya namatay. So, talagang lungkot na lungkot kami kasi nga, alam mo yun kung saan pa yun, napakabait, napaka-hands-on sa pamilya. Pero, syempre, sabi nga natin, ang buhay, hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang, 'di ba? Hindi naman tayo may hawak ng buhay natin. So, hindi natin alam kung hanggang saan lang tayo. So, wala tayong magagawa kung hindi tanggapin na lang, 'di ba? So, ngayon, ito na nga, after ng libing kahapon, so, nilibing na si Kuya Robert kahapon, tinulungan naman din sila ng bus company, tinulungan din sila ng barangay, at binibigyan din naman daw ng old scholarship yung mga anak. So, sana ay maging okay pa rin talaga kasi umiyak yung kapatid namin. Paano na lang daw sila kasi 3 daw yung anak niya. Paano daw yung hanap buhay nila. Sabi ko sa kanya, ako nung umpisa na hiwalay ako sa asawa ko at wala akong katuwang, talagang na-stress din talaga ako noon. Pero inisip ko, kung magpapadala ako sa lungkot, magpapadala ako sa problema, paano yung mga anak ko? Diba? So, paano yung mararanasan ng mga anak ko, lalo na yung bunso ko dahil hindi nagsusuporta yung tatay, 'di ba? So, sabi ko, kung kaya ko, para na rin naman akong namatayan ng asawa, buhay nga lang, pero hindi naman maasahan, wala naman kaming communications. So, kung nakaya ko, kakayanin mo rin yan kasi malalaki na yung mga anak mo, makakatuwang mo na rin sila. Sabi nga, lahat ng problemang dumating sa buhay natin ay kaya nating lampasan kung magtitiwala lang tayo sa sarili natin. Kung baga, magsisikap lang tayo, isipin natin na hindi lahat ng panahon ay sasang-ayon sa gusto natin. Kasi mayroon talaga mga pagsubok na darating sa ating buhay na hindi natin inaasahan. So, yun yung namin, na sabi naman namin ng ate ko na kung mayroon kaming maitutulong, tutulong kami. Pero syempre, wag mong pabayaan ang sarili mo kasi nga, andyan yung mga anak mo na umaasa sa'yo. At syempre, makakatuwang mo na rin naman yung mga anak mo. So, yun lang yung mga sinasabi namin sa kanya. Sabi nga guys, lahat naman ng mga pagsubok ay hindi natin, kumbaga, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kayang lampasan. Diba guys? So, thank you pala sa mga pamilya ni Kuya Robert na tumutulong sa kapatid namin na si Flor. At wala kaming masabi din, sobrang bait din nila nung nandun kami sa Cavite. So, yun lang yung natin ngayon guys. Thank you so much sa inyong suporta, sa panood, sa pakikinig. Maraming salamat and God bless!